Good morning, sir. My name is Patrick Aerol. I'm from BSN 1G, and today we're going to return demonstration on how proper to do the bed shampoo, especially if our patient is unconscious. Um, first, first thing to do is we're gonna um, introduce ourselves and also to verify our client's name and also the birthday, explain the procedure and why this procedure is important for them, and also kung paano po sila makikipag-cooperate with us po. Good morning po, sir. My name is Patrick Aerol. I'm student nurse here. And today po, we're going to bed bath you po. Uh, nag-bed bath po, nag-bed shampoo po tayo because this is important for us and also for you, sir, as a patient, para po mag-circulate po yung blood sa scalp nyo, sir, by massaging yung mismong scalp nyo po, and also to give you a comfort na rin po, sir. Then after that, mag-hand hygiene na po tayo. Then after po natin mag-hand hygiene, is a-assume po natin na mag-wear po tayo ng gloves because ahawakan po natin si patient. That the first thing to do is to wear a gloves because baka po may lesion po sa head ng ating patient, baka po mahawakan natin at baka po mapasa natin po yung nahawakan natin sa ibang patient po. Then after that, i-observe po natin yung sa surrounding na ating patient, sa appropriate sa infection control procedure habang ginagawa po natin. Baka po sa side po pala ni patient meron na po mga basa or any leak na water po na galing sa bed ng ating patient. Then after that, mag-provide na po tayo ng privacy to our patient. Assume po na i-draw po natin lahat ng curtains. Then after that, ipe-prepare na rin po natin yung mga materials. Then, after that procedure, i-arrange na po natin lahat ng materials. First, magpuput po tayo ng towel sa back ng head ng ating client para po hindi nga po siya mabasa in case na nag-go-water na wina-wash na po natin yung head ng ating client. Sir, magkakabit lang po ako ng towel sa back of your head po, sir. Is okay with you, sir? Yes. Access po natin yung ulo natin, sir. Okay na po. After po natin nalagay yung towel sa likod ng ating client, is i-arrange na po natin yung position ng ating client in its appropriate position. Sir, can you move in this side po, sir? Sige po, sir. Hindi po, sir. Umove po talaga yung katawan niya, sir. Ayan po, sir. Then after that, if our patient is female, expect na po natin yung mga females, meron po silang mga rubber band sa ulo or any band sa ulo nila, is we need to remove that para nga po makapag-proceed tayo ng proper sa procedure na gagawin natin. And after that po, nakabit na po natin yung towel sa underneath or sa likod ng ating client. Is after po nun, magkakabit po tayo ng towel. Magtatak po tayo ng towel in our client neck surrounding po. Sir, magkakabit lang po ako ng neck sa surrounding po ng neck nyo po, sir. Is okay with you, sir? Yes. Then after po natin magtak ng towel sa ating client, is puput na po natin yung shampoo basin near sa head ng ating client. Because nga po, ayun po, especially that one din po, magkakabit din po tayo ng towel sa likod ng neck ng ating client. Kapag nag-support na po tayo,
kapag na-move na po natin yung pillow at under our client shoulder po. Then after po nun, magkakabit na po tayo ng extra towel sa ating clients sa abdomen or body ng ating client. Kunin lang po natin yung towel. After that, i-move po natin yung pillow ng ating client sa kanya pong shoulder para po pa-elevate po yung mismong head ng ating client. Sir, i-move lang po natin yung pillow sa likod ng ating client. Sa likod po ng chest, sir. Can you cooperate with us naman po, sir? Sige, move. Taas po natin, sir. Sige pa po, sige po. Taas na po natin. Sige po, yan. Okay na po. Hindi na tayo, sir. Yan. So after that, na-elevate na po natin yung head ng ating client is, i-move na po natin yung top sheet or yung bath na meron si ating client hanggang waist po para po if ever, dahil nga po nakapatong na po yung bath blanket, baka po mainitan lang si client. So, move ko lang po yung blanket po, sir. Hanggang waist lang po. Then after that, na-move na po natin yung top sheet or yung blanket na meron si client below or under the waist of our client. Ngayon naman po, i-place naman po natin near our client bedside yung the Kelly pad po. At nga po wala po tayong Kelly pad, so nag-improvise po tayo gagawa po tayo ng Kelly pad para po mag-move yung water sa mismong basin kung saan mag-move yung water through the proper po na mag-move yung water sa kanyang receptor po. Then after that, ano natin dito? Magpa-plug naman po tayo sa ear ng ating client ng cotton para po if ever na mag-splash yung water, hindi po pumasok sa ear ng ating patient or our client. Sir, magkakabit lang po ako ng cotton ball sa ear niyo po, sir. This okay with you, sir? Yes. After na nakabit yung cotton balls sa ating client sa ear, dito naman sa part na to, sisimulan natin i-wash yung mismong head ng ating client by placing the Kelly pad in our client's head. Since nga po yung Kelly pad nga po, meron po siyang yung sa part sa bandang sa neck is na inflatable po, so nag DIY na lang po ako ng sarili. Nag-recreate. Sir, kakabit lang po natin yung Kelly pad sa ganyan po, sir. Can you move your hand po, sir? Sige po, sir. So that, if tuloy-tuloy nga po, magtutuloy-tuloy yung water sa likod ng ating client. Yan. After that, i-wash na po natin yung head ng ating client in water thoroughly po. Sir, wash na po natin yung head nyo po, sir. Little by little lang po, sir.
After po nating nabasa yung mismong head ni client, mag-a-apply naman po tayo ng shampoo sa head ng ating client. And by making a good lather habang minamassage po natin yung ating client using our finger pads po. So mag-apply po tayo ng shampoo sa ating client's head by massaging po. Ikakabit po yung shampoo dun sa mismong scalp ng ating client. Magsisimula po tayo sa back going front po. After that, yung mismong water po natin, kailangan po natin siyang i-wash in a clean water po. After that, i-rinse na po natin yung water, yung head ni client a little by little lang po, so that ma-avoid po natin yung splashing ng water po. So, wash na po natin yung hair natin, sir. Then after po natin na-rinse yung mismong hair ng ating client, i-dry po natin siya, but bago po natin siya dry, i-squish muna po natin yung hair ng ating client para po ma-avoid nga po if tutulo pa po siya. I-assume po natin if our client is girl, mahaba nga po yung buhok nila. In my cases now po, since medyo mahaba naman po yung buhok ng ating client, is pwede naman po natin siyang i-squish para po maalis yung mga remaining water po. Squish lang po natin yung water, sir. Then assume na-squish na po natin lahat yung sa ating client. Now, i-dry naman po natin yung head ng ating yung head or yung hair ng ating client, but rub po natin siya using a towel po. So, kuha po tayo ng
the clean towel. And assume po natin na bago po yung towel, since wala po akong extra towel, so assume po natin that i-remove na po natin yung dito sa chest ni patient. Assume lang po natin na bago po yung nakuha po nating towel, so sa pang-rub ng ating client's head po. So sir, rub na po natin sir. Then, if natuyo na po yung ating client, pwede na po natin tanggalin or i-remove yung mga materials. But before that, so bago po tayo mag-start kanina sa pagbabasa po ng hair ng ating client, pwede po tayo mag-place ng towel in our client eyes. So that ma-avoid po natin yung splashing ng water. So, para din po hindi malagyan ng water yung eyes ng ating client. Iniwasan nga po natin ma-contaminate yung mga malinis na part ng ating client po. So babalik po natin sa dati niyang part, which is sa neck po ng ating patient surroundings. Then after that, so na-dry na po yung head ng ating client. So pag-a-assist naman po, i-assist na po natin si client to move to its confined position or appropriate position. But before that, i-remove po natin lahat ng ginamit nating Kelipad, bed shampoo, and also the towel or the clean towel na nasa neck ng ating client, and also the bed bath. The bath blanket na meron si client. Sir. And also, i-unplug po natin yung cotton balls na nasa ear ng ating client. Sir, i-unplug na po natin lahat, sir. Sabit po natin sa madumi. Isa sa trash can, appropriate trash can po. After that, removing all the materials. Especially, yung this part po, pwede po natin siya, mamaya po natin siya tatanggalin if nakataas na po yung top sheet na meron si client. Removing adjusting the top sheet po. Remove na natin po yung also the bath blanket po na ginamit ni patient. Nakabit po natin lahat ng ginamit natin sa linya hamper po. Also, the mga pinagamitan po natin. After that, i-arrange natin yung hair ni client and gagamit po tayo ng clean, what do you call this one? Gagamit po tayo ng clean na suklay or any na pang-arrange na pwedeng gamitin sa ating client po. Arrange lang po natin sa assume na na-arrange na po natin yung hair ng ating client. Kinabit na rin po natin yan sa maruming. If ever na may lesion nga sa client, pwede natin siyang i-separate na sa mga malinis so that hindi na po siya magamit. I-remove na rin po natin yung Kelipad na yung nandito si client. So, remove na po natin yung Kelipad, sir. And also, ibabalik po natin yung mismong unan ng ating patient. And also, remove na po natin yung unang towel na naka-place sa underneath ng ating client. Remove na po natin, sir. And as said po, kakabit na po natin sa bed line, sa linya hamper po.
Then after that, i-assess na natin si patient sa position po na gusto niya. Sir, move na po tayo sir para po makapag-provide na rin po ng comfort sa inyo sa position na po. Sir, move na po tayo sa gitna sir. Then, if nakamove na si patient sa position po na gusto niya, and also na-remove na lahat ng mga materials na ginamit natin, magpo-provide naman po tayo ngayon ng hand hygiene. And also, remove natin yung gloves if gumamit tayo. Then after that, i-assist na po natin si client if meron pa po after po nung bed shampoo na ginamit natin, doon po sa mga aftercare or na pwede pang or gusto pang ipalinis ni patient. Sir, meron pa po ba kayong gustong ipalinis? Even your oral, your eyes, your nose pa po ba? Meron pa po ba? As stated of our patient, wala na nga daw po. So that magpo-provide po tayo ng comfort and comfortness sa ating clients. Sir, do you feel any comfort or discomfort right now po, sir? Yes, as stated of our client, he's comfortable so that mag-present tayo sa next position. And also, magdo-document na po tayo ng any abnormal findings and normal findings habang before and after po ng ating procedure po. And after that, tataas na po natin yung side rails if binaba po natin yung side rails kanina. Because also nga po, di po tayo makakagalaw if nakataas po yung side rails. Na-adjust po natin yung bed, pababa ulit. Assume na na-move na yung bed sa position. So, and lastly, i-ask na ulit natin si patient if he or she need anything pa ba. Sir, do you need anything pa po ba in your comfort, in your oral, or in your hygiene po? Nothing, thank you. As stated ng ating patient, she or he, hindi na nga daw po niya gusto ang mag-care pa ng or mag-hygiene pa po. So, he's comfortable na po. And, sir, ask nyo lang po ako anytime if meron pa po ba kayong so gustong i-assist next time po, sir. And lastly po, lastly, after the return demonstration po, and that's how say the proper bed shampooing if our client is unconscious. Thank you po.